napanood ko yung video na ito ng Bilyonaryo News Channel. Patay nito si Cheese Escudero kay Loren Ligarda. Ha? Sa session kahapon ng opening session kahapon ng Senado, syempre na-elect na Senate President si Cheese, gaya ng inaasahan. At itong si Loren Ligarda, kasama sa Senate Minority. Kasama nila Senadora Risa at saka ni Tito Soto, yung Senate Minority Floor Leader. Bago yung eleksyon kahapon ng Senate President, mainit na yung issue ng yung 142.7 billion pesos na insertion sa 2025 budget na ginawa ni Cheese Escudero, ano? So matapos ang bubukas ng session kahapon, in-interview si Loren Ligarda. Anong masasabi niya sa issue ng insertions na ginawa ni Cheese Escudero sa 2025 budget? Ang linaw ng sagot ni Loren Ligarda. Sabi niya, hindi pwedeng pag-usapan ang 2026 budget nang di muna naiimbestigahan at naipapaliwanag yung mga issues na yan tulad ng insertions sa 2025. Panoorin yung mga kabunyog, mga kababayan. Of 2026, we have to exercise or strict oversight on the GAA 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali sa taon itong na budget. Diba? At kung ang dami-dami naman mga flood mitigation or flood control, bakit ganyan pa rin? At hindi lang yun, yung pagtanggal sa field, yung pagtanggal sa edukasyon, ganyan lalo na sira pa ang mga classrooms, sa mga storm-hit areas. So, ang dami na naman kailangan i-rebuild, nagtanggal na nga hindi na mag-build ng bago, yung kakulangan pa na existing, nawasak pa. Lalong malaki ang pagkukulang. So, maraming trabahong dapat suliin ang budget na ngayong taon. So, ulitin ko, bago pa man tayong tumingin sa NEP ng 2026, ay suriin natin ang ngayong taong budget. Kung paano ba ito nakakapagbigay ng tulong sa taong bayan o hindi nakakabigay ng tulong. So, suriin. Ayan, mabigat yan, ano? Kumbaga, ang punto ni Senadora ni Loren Ligarda, okay, pag-uusapan ang 2026 budget. Paano na pala yung 2025 budget? Ganun na lang yon. Kung may mga issues ng irregularidad sa 2025 budget, dapat maimbestigahan muna yon. Ma-resolve muna yon, makita muna anong nangyari, paano nangyari yon, para hindi na maulit sa 2026 budget. Tama naman si Senadora Loren doon. Ang problema nga, ang nai-involve doon si Cheese Escudero. So, iimbestigahan talaga nila si Cheese. Ganon kasi ang sabi ni Tito Soto, iimbestigahan kahapon naman, yun din ang lilinaw ni Loren. Hindi pwede na pag-uusapan ng 2026 budget nang di muna naiimbestigahan ang kontrobersyal na 2025 budget. Parang lalabas nito, oversight, ano? Oversight, ibig sabihin, dapat makita ano yung nangyari sa 2025 budget bago pag-usapan ang 2026 budget. Tama yung punto. Kaya lang, talagang hindi tatangtanan si Cheese Escudero nito. Parang sa susunod na mga araw, lalong masasalang si Cheese Escudero sa kontrobersya nito. Parang kung ano yung issue kay Sara sa confidential funds, ganun din kay Cheese. Ganun din kay Cheese. Actually nga, ngayon nga, kumakalat sa social media yung yung palang kainitan ng BICAM, yung Bicameral Conference Committee, nung pinag-uusapan yung yung budget ng 2025, panahon na yon, mga November 30, nagbabaykam, si Cheese Escudero pabalik-balik dun sa Kamara, sa House, sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Noon daw lang yan nangyari na sa panahon ng BICAM ay pumunta yung Senate President sa opisina ng Speaker. Naka-t-shirt lang, naka-maong pants. Alanganing araw, November 30, holiday.
Hmm? So parang hindi official yung pagpunta. Parang may ano lang, nag-usap ng kaswal, may mga inayos, may plinansya. O, pagkatapos nun, okay na. Okay na. Tahimik na ang lahat. Nailusot na. Matapos lang yung BICAM. At ngayon na lang natin nalaman, 142.7 billion pesos pala ang insertions ni Chis Escudero. Ang sabi ni Chis, assuming pa daw na totoo yan. Ang liit lang naman daw niyan, 2% lang daw yan ng 6.3 trillion budget ng 2020. Wow, ang liit pala talaga nila, sa kanila yung ganyan, ano? Ang 142.7 billion pala, ang liit. So nakita nyo mga kabunyog. Pero kay Loren Legarda, hindi, sabi niya, hindi to dapat palampasin. Pag-usapan yung mga nangyari na yan. Kaya maghanda dito si Chis Escudero, patay siya dito. Hindi raw palalampasin eh. At ano ngayon yan? Magiging malaking issue yan. Baka nga si Chis Escudero hindi tumagal na Senate President. Kasi pag lumaki ang issue na yan, tapos mahirapan maipaliwanag ni Chis, lumalim pa ng lumalim ang detalye niyan, maraming ulo ang gugulong niyan. Kabilang na yung ulo ng Senate President. At yun na nga, ang sabi nila Loren Legarda, hindi nila tatantanan. Hindi ay nandyan pa niya sa grupo na yan nandyan pa sa grupo na yan si Ping Lacson. Ayun, galit na galit yan si Ping Lacson sa mga pork barrel na yan. Nandyan pa si Risa Hontiveros, na talagang totoong oposisyon at talagang pagdating sa mga korupsyon, walang sasantuhin. Kaya mabigat itong grupo na to na mag-iimbestiga kay Chis Escudero. Patay si Chis. Baka hindi na umubra umubra kaya yung kanyang mga pakyut, umubra kaya yung kanyang kilay. Ayan, abangan natin. Pero maganda to, maganda tong development na to. Abangan natin ang susunod na kabanata. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.